Basketball lovers, good day para sa inyong PBA update. Update tayo sa katatapos lang na doubleheader Wednesday na kung saan naglaban nga ang Blackwater Bossing kontra sa Terra Firma Jeep na kung saan sa score na 97-87 nanalo nga ang Terra Firma Jeep at naging best player of the game ay si Wami Chongson. Inaasahan sa mga susunod na game ay mas lalo pang lalakas ang Terra Firma Jeep dahil nga rin sa kanilang lineup na mas lalong lumalim at nagkaroon na sila ng kauna-unahan nilang panalo sa Commissioner's Cup. Samantala sa second game naman, naglaban ang NLEX Warriors kontra sa San Miguel Bermen na kung saan umabot nga ng overtime at na-fouled out ang import ng SMB sa huling quarter. Sa 6 minutes pa lang, miscore ito si Ivan Aska ng 21 points at 9 rebounds. Pero ang naging best player of the game sa nasabing laro ay si Chris Rosales na kung saan tinira nga ang big 3-point shot para mag-overtime at tinake over na ni Kevin Alas ang overtime na kung saan sa score na 117-110 ay 113 nanalo nga ang NLEX Road Warriors. Samantala, ang SMB meron inaabangan at pinaplano. Ayon nga mismo kay Mr. Homer Sison, isa sa mga SMC team ay interesadong makuha ang dating player ng Golden State Warriors na si Jordan Poole. At ito nga ay ang SMB. Matatandaan, pangalawang palit na ngayon ng SMB ng import na si Ivan Aska. Sa first game ni Ivan Aska sa SMB, nakitaan na agad ito ng weaknesses. Oo, napaka-high flyer at athletic ni Ivan Aska, pero hindi ito ang kanilang hinahanap na import. Gusto nila ang import na magkukumplement kay Junmar Fajardo. Meron outside shooting, merong passing ability at attacking ability. At the same time, pwede maging go-to guy. Kaya naman hindi na ibigay ito ni Ivan Aska at tinitingnan na ngayon at ini-evaluate na ng management at coaching staff ng SMB kung mananatili pa ba sila kay Ivan Aska dahil meron sila ngayong backup na import at ito nga ay si Jordan Poole. Si Jordan Poole nakapaglaro sa Golden State Warriors at nakakuha ng kampyonato. At nagpalipat-lipat na ito ng NBA team bago ito lumipat sa Asia, sa Europa at sa iba pang bansa. Sa dekalibre na meron si Jordan Poole ay malaki ang maitutulong nito sa SMB kung sakaling ito ang kukunin. Dahil pwede ito nilang maging go-to guy at maging leader kasama ni Junmar Fajardo. Kaya naman inaasahan kung hindi pa maganda ang ipapakita ng kanilang import na si Ivan Aska at magtuloy-tuloy ang kanilang talo ay tiyak pipindutin na ng SMB ang panic button. Samantala, isang breaking news, nagbalik na nga po sa SMB si Coach Leo Austria. Ayon nga mismo sa kanya, nag-sabbatical leave ito ilang buwan na at tinawagan siya muli ni Boss Al Francis Chua, ang sports director, at nag-umpisa na nga siya magtrabaho para sa SMB noong November 3 pa. Kaya naman kung nanood kayo sa laban ng NLEX at ng SMB ay very vocal si Coach Leo Austria na nakaupo sa bench ng SMB at ang kanyang position ngayon ay team consultant. Pero ang pagiging team consultant niya, nakikita natin na kinakabahan na ang kanilang kasalukuyang head coach na si Coach George Gallant. Pag hindi maganda ang ipinakita ng team ng SMB ay tiyak sasandalan talaga ni Boss Al Francis Chua ang kanyang batikang head coach dati ng SMB na consultant ngayon na si Coach Leo Austria. Dahil alam ni Coach Leo Austria kung paano gamitin ang team ng SMB dahil karamihan sa mga players nito ay kilala na niya at gama niya na kung paano ito gagamitin at baka malaking posibilidad na magbalik ang SMB sa finals at makuha ang kampyonato sa paparating na Commissioner's Cup. Kaya ngayon pa lang
ay inaabangan na kung ano ang mangyayari sa SNB. Tuluyan na nga bang papakawalan at papalitan ni Boss Al Francis Chua si George Gallant at ibalik na bilang head coach si Coach Leo Austria na matagal ding nag-sabbatical leave sa SMB? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Godofredo Mabida, Arnel Cumudas, Yornel Belches, Kagawad kat sa kinudukusin ng Hagonoy Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, at si Mr. Julius Roche. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Pakipollow, pakilike, pakishare, Percival Monteron Sports Channel. Ganun din po sa YouTube channel ko. Maraming salamat po.